Arthur's POV. Talaga? Sige pare, pupunta ako sa fashion show na yan. Excited na ako makita siya. Sagot ko kay Philip habang hindi mapakali. Palakad-lakad ako sa buong kwarto na parang nababaliw. Gusto ko nang hilahin ang araw upang dumating na ang araw ng fashion show. Sa wakas, may pag-asa na ulit akong upang makaharap ulit si Belinda. Okay pare, magpapakuha ka agad ako ng VIP tickets. Baka kasi mag-sold out na eh. Sagot ni Philip sa kabilang linya. Sige pare, salamat. Sagot ko dito. Pagkatapos makausap ang kaibigan ay nagpa siya akong pumunta ng balcony. Kinuha kong kaha ng sigarilyo na nakapatong sa lamisita at kumuha ng isang stick para sindihan. Agad ako napapikit ng humagod ang usok ng sigarilyo sa aking lalamunan. Humithit at bumuga ako na makailang ulit habang nakatingin sa malayo. Mapakala ako napangiti. Patuloy pa rin ako sinusundan ng bangungot ng nakaraan. Kahit gaano pa ako ka-successful ngayon, wala pa ring halaga ang lahat. Kulang pa rin ang lahat-lahat. Sana mapatawad na ako ni Belinda. Sana mahalin na niya ako ulit. Sa kaloob-looban ng puso ko'y puno ng agam-agam. Maraming what if. What if may iba ng mahal si Belinda? What if kung nag-asawa na ito ng iba? Na may iba na nagmamayari sa puso nito? 5 taon nang nakakaraan at hindi imposibleng tuluyan na ako nabura sa alaala nito. Pero paanong aming anak? Alam kong anak ko yon. May anak kami't gusto ko ding makilala at magpakaama. Nasa malalim akong pag-iisip nang biglang dumating si Mommy. Iho, gising ka pa pala. Pwede ba tayo mag-usap? Uwi ka ni Mommy. Tumango naman ako dito at umupo sa isang upuan na malapit sa akin. Pinatay ko na din ang aking sigarilyo. Kapag nasa malapit lang kasi si Mommy or Daddy, iniiwasan kong gumamit nito dahil ayaw kong malanghap nito ang usok. Isa pa, bihira lang din naman akong gumamit ng sigarilyo. Kapag tensyonado lang ako, upo din naman si Mommy sa tapat ko. Alam kong alam mo na ito, nandito na ulit sa Pilipinas si Belinda. Paumpisang wika ni Mommy. Alam ko ng bagay na yan, Mom. Yeah, nandito na nga siya pero hindi ko alam kung paano siya makikita ulit. Malungkot kong wika dito. Iho, hindi ka na ba namin mapipigilan pa? Alam mong delikado kung ipipilit mo sarili sa kanya. Naluluha ng wika ni Mommy. Alam ko yun, Mom. Pero kaya ko silang harapin. Mahal ko si Belinda at handa akong isakripisyo ang sarili kong buhay para sa kanya. Malungkot kong sagot. Mag-iingat ka palagi, Iho. Ayaw ko mawala ka sa amin ng daddy mo. Kung may babalik ko lang sana ang lahat, hindi ko sana tinarato ng ganun si Belinda. Malungkot na wika ni Mommy. Mama, please huwag niyo na pong sisihin ang sarili niyo. Wala po kayong kasalanan. Hindi ko po kayo sinisisi. Sadyang gago lang po talaga ako dahil nagawa ko siyang paglaruan. Wika ko kay Mommy sabay tayo't hinago dito sa likod. Alam kong sinisisi nito ang sarili dahil sa nakikita nitong pagiging miserable ko ilang taon na nakakalipas. Siya nga pala, patuloy ka pa rin bang kinukulit ni Vivian? Kapag dakay tanong nito. Yes, Mom, pero hindi ko na siya mahal. Masyado lang siyang makulit pero sana lubayan niya na ako. Sagot ko dito sabay tanaw sa malayo. Pagpasensyahan mo na lang siya, Iho. Naging mabait din naman si Vivian sa pamilya natin. Pasasaan din ba't matatanggap niya ang lahat? Siguro hindi niya pa natagpuan ang lalaking para sa kanya. Mahabang sagot ni Mommy. I know, Mom. Pero minsan nakakainis na din kasi ang kakulitan niya. Nakakaubos din ng pasensya. Kahit sa opisina iniistorbo ako. Wika ako kay Mommy. Kahit naman dito sa asyenda, Iho, lagi kaming dinadalaw ng daddy mo. Hindi naman pwedeng ipagtabo yan. Tao siyang pumasok sa pamamahin natin. Kaya tao din namin siyang tatanggapin. Malumanin na sagot ni Mommy. Pero sana, Mom, huwag kayo masyado magtiwala sa kanya. Sagot ko dito. Hayaan mo na, Iho, nakakaawa din kasi. Alam kong hanggang ngayon nalulungkot siya sa pagkawala ng kanyang mga magulang. Ayaw kong isipin niya na wala siyang karamay. Hayaan mo iparamdam sa kanya na sa kabila ng iskandalo na naganap 5 years ago nandito pa rin tayo. Handa siyang damayan. Mahabang wika ni Mommy. Bahala kayo, Mom. Basta para sa akin wala nang aasahan pa si Vivian. Hindi nababalik sa dating nararamdaman ko sa kanya. Sagot ko dito. Alam ko, Iho. Hayaan mo. Kapag ikinasal ka na sa ibang babae, titigil din siguro si Vivian. Kaya maghanap-hanap ka na ng mapapangasawa mo dahil gusto na din naming magkaapo. Nakangiting sagot ni Mommy. Malalim ako na pabuntong hininga. Hindi ako sigurado tungkol sa anak namin ni Belinda. Baka nga may apo na sila ni Mommy na hindi pa namin nalalaman.
kaya kahit anong mangyari susugal ako. Gagawin kong lahat upang mapalapit sa pamilya Almera. Gusto kong malaman kung talagang nagkaanak ba kami. Alam kong ako ang ama ng pinagbubuntis ni Belinda. Buntis siya nang huli kaming nakita. Ilang minuto pa kami nag-usap ni Mommy bago nagpaalam matutulog na daw ito. Agad ko naman itong inihatid sa silid nila ni Daddy. Kinaumagahan, agad akong pumasok ng banyo. Bala kong bumalik ng Manila. Doon ako magpapalipas ng weekend. Baka sakali magkaroon ako ng balita kung saan nakatira si Belinda at mapuntahan agad. Hindi ako dapat pagsayang ng oras. Hindi ako pwedeng tumigil dito sa mansyon nang walang ginagawa. Mahalaga ang bawat oras. Gustong-gusto ko na talaga magkaayos kami. Sawa na ako sa kakahintay sa kanya. Agad ako nagpaalam kina Mommy. Sumakay ako ng chopper pabalik ng Manila. Pagdating ko sa kondon tinutuluyan ko ay agad ako nakatanggap ng tawag mula sa private detective ko. Nasa isang mall daw ng Makati si Belinda. Kasama nito si Lucinda. Hindi na ako nagbihis pat agad lumarga papuntang mall. Kailangan ko magmadali, kailangan ko silang maabutan. Pagdating sa mall ay agad kong pinuntahan ang restaurant kung nasaan kumakain si Belinda at Lucinda. Agad na kumabog ang aking dibdib nang masilayan ko tong muli. Masaya itong nakikipag-usap sa kapatid. Mas lalo itong gumanda ngayon. Bahagyang nag-matured ang muka na siyang lalo nagpalakas sa kanyang appeal. Agad akong lumapit sa kanilang table. Panatag ang aking kalooban. Dahil ayon sa private detective na binayaran ko, wala daw itong kasamang bodyguard na aaligid-aligid dito. Habang papalapit ako'y napadakong tingin ni Belinda sa akin. Nakita kong bahagyang pagkagulat sa ekspresyon nito, kaya naman binilisan ko ang aking pag-akbang. Sasamantalahin kong pagkagulat nito upang makausap siya. Kamusta Belinda? Long time no see. Sa wakas nakita din tayo ulit. Nakangiti kong wika dito. Hindi ito nagsalita bagkus ay tumingin ito sa kaharap na si Lucinda. Ano kailangan mo Arthur? Sa pagkakatanda ko, hindi ka namin binigyan ng permiso para lumapit sa amin. Paangin na wika ni Lucinda. Nalilisik ang mga mata nito nakatitig sa akin. Gusto ko makausap si Belinda. Diretsang sagot ko dito. Lalo namang naningkit ang mga mata ni Lucinda. Tama na, umalis ka na Arthur. Ayaw kita makausap. Biglang sabat naman ni Belinda. Blangkong mga matang tumingin ito sa akin. Ang laki na talaga ng pinagbago nito. Kahit sa pananalit at ekspresyon ng mukha'y ibang-iba na ito ngayon. Belinda please, kahit saglit lang. Pagbigyan mo naman ako. Nagmamakaawa kong wika dito. No, wala na tayong dapat pang pag-usapan. Baka sa boses itong inis na sagot sa akin. Kahit 5 minuto lang. Please Belinda. Nagsusumamo ko sagot. Let's go ate, nawalan na ako ng ganang kumain. May asungot sa restaurant na to, kaya sa iba na lang tayo kumain. Wika nito sabay kuha ng bag at nagpatiuna ng umalis. Agad naman sumunod si Lucinda dito. Naiwan akong parang basang sisiw. Abot langit talagang galit nito sa akin. Pero hindi ako susuko. Alam kong darating ang araw na mapapatawa din ako nito. Belinda's POV. Nandito kami ni Ate Lucinda sa isang mall sa Makati. Maaga kong niyaya si ate dito dahil gusto kong mamili ng mga kailangan anak ko. Wala kasing mga gamit na dala namin kaya naman kagabi pa lang ay niyaya ko na si ate para mag-shopping. Agad ko namang nilista ang mga kailangang bilhin para wala akong makalimutan. Mahirap kasi magpabalik-balik sa mall at isa pa, sobrang traffic dito sa Pilipinas. Lalo na kapag rush hours. Hindi na kami nagpasama sa mga bodyguards. Pareho kasi kaming ugali ni ate. Pareho kaming ayaw ng bodyguards na bubuntot-buntot, kaya't hanggat maaari tinatakasan namin ng mga to. Nang matapos kami mag-shopping ay nag-aya akong kumain. Nakaramdam na din kasi ako ng gutom dahil sa dami namin pinuntahang shop. Hindi pa kami nagiinit ang aming puwatan sa pagkakaupo sa loob nang napili naming restaurant nang marinig kong boses ni Arthur. Akala ko napapraning lang ako nang may tumawag na aking pangalan pero napatda ako dahil nasa likuran ko na pala to. Malaki ng pinagbago ng physical na katawan nito. Lalong lumaki ang pangangatawan at nag-matured na ito. Nagmukha na din tong kagalang-galang. Pero ganun pa man, hindi pa rin nabawasan ang taglay nitong kagapuhan. Siya pa rin ang Arthur na minahal ko. Siya pa rin ang Arthur na laging sinisigaw ng puso ko. Sa nakalipas na taon, hindi nawawala na siyang lagi kong kinakainis. Upang mapagtakpan ang nararamdaman ko, ay agad ko tong sinungitan. Hindi pwede magpadala ako sa bugso ng damdamin. Nakita kong pagkadismaya sa kanyang mukha nang hindi ako pumayag na makipag-usap dito. Pero hindi ko pinansin na tuluyan na itong tinalikuran. Natatakot kasi ako sa sarili ko. Baka bigla na lang akong bumigay at masaktan ulit. Hindi ko napigilan ang paglandas ng luha sa aking pisngi na makalayo na ako. May malaking panghihinayang ako naramdaman sa puso ko
pero nanaigan takot. Paano kung maulit na naman ang lahat? Belinda, wait! Pwede ka bang tumigil muna? Hindi naman na tayo sinundan ni Arthur eh. Narinig ko reklamo ni Ate Lucinda. Agad naman ako huminto sa paglalakad at bahagyang pinunasan ng luha sa aking mga mata. Teka, umiiyak ka ba? Belinda, umami ka nga sa akin. Siya pa rin ba? Tanong ni ate. Naguguluhan ako na patitig dito. Hindi ko makuha ang ibig nitong sabihin. I mean, mahal mo pa rin ba siya? Tanong ni ate. Tinitigan ako nito sa mga mata. Bahagya ko namang iniwas ang tingin ko dito at yumuko. I'm sorry. Hindi mo na kailangan pang sagutin ang tanong ko. Sa mga mata mo pa lamang ay alam ko ng kasagutan. Wika ni ate, tinawakan ako sa kamay. Ate, anong gagawin ko? Hindi siya mawala-wala sa isip at puso ko. Pinipilit ko sarili ko na limutin siya pero hindi ko kaya. Tuluyan na ako umiyak sa harap nito. I understand, Belinda, pero kailangan mo sikilin ang nararamdaman mo sa kanya. Hindi pwede. Minsan ka na niya sinaktan at hindi kami papayag na maulit yon. Wika ni ate. Pero paano si Raven? Lagi niyang hinahanap sa akin ang ama niya. Ate, naubusan na ako ng dahilan sa anak ko. Sagot ko dito. So anong gusto mo? Bibigyan mo ba siya ulit ng chance? Susugal ka ba ulit, Belinda? Tanong ni ate. Hindi ko alam. Ayaw ko ma-disappoint sila kuya sa akin. Kahit na ikaw ate, ayaw ko isipin niyo na mahina ako, na hindi ko kayang maging matatag, na nagpapatalo ako sa nararamdaman ko. Mahaba kong wika dito. Fashion show day. Isa ako sa mga model ni ate. Abala ang lahat sa pagpapalit ng damit. Minimake-upan ako ng makeup artist nang bigla akong lapitan ni Ate Lucinda. You look gorgeous, bunso. Sabi ko na nga bagay na bagay sa dress na yan. Humahangang wika ni ate, sabay hagod ng tingin nito sa akin. Thank you ate, magaling ka din kasing designer kaya ganun. Ngiti kong sagot dito. Kahit gaano pa kaganda na isang damit kung hindi kayang dalhin na nagsusuot, magmumukha pa rin itong basahan. Nakaismid na wika ni ate. Natawa naman ako sa sinabi nito. Kahit kailan talaga napaka-prangka nitong kapatid ko. First time ko tong gagawin kaya hindi mawala-walang kaba ko. Ako ang last na rarampa sa entablado, kaya naman parang gusto ko na umurong. Naka-oo na kasi kay ate, kaya nahihiya na din akong umayaw. Baka mamaya ma-disappoint sa akin to. Sige na bunso, mag-ready ka na ha? Ikaw na susunod. Excited na wika ni ate. Bumuntong hininga muna ako ng malalim bago dahan-dahan naglakad patungong stage. Sakto namang sinenyasan na ako ng organizer, kaya naman dire-diretso na ako lumabas papuntang entablado. Agad ako rumampa. Sinunod ko lang mga napag-aralan ko nung mga nakarang araw kung saan direksyon papunta. Agad akong ginala ang aking mga paningin pagkatapos ko mag-pose. Hindi nakaligtas sa mga mata kong nakaguhit na paghanga sa mga mata ng audience habang sinusundan nila ako ng tingin sa entablado. Nang dumakong paningin sa isang partikular na tao na malapit sa stage ay agad ako nakaramdam ng pagkailang. Nakita ko kasi si Arthur, matamanto nakatitig sa akin. Baka sa mga mata nitong hindi maipaliwanag na emosyon. Habang walang kurap na nakatingin sa akin. Kahit kinakabahan ay pilit ko pa rin binabali walang nararamdaman ko. Umakto ako na parang hindi apektado habang rumarampat bahagyang kumalma ng sa wakas ay natapos din ako't muling bumalik ng backstage. Agad ako nagbihis ng damit kapag kuha na hinanap ko si Ate Lucinda. Nakita ko itong kausap ang ilang reporters. Kaya naman nagpasya akong lumabas muna ng venue. Gusto kong lumanghap na sariwang hangin. Pakaramdam ko'y masusuffocate ako sa loob. Nandoon si Arthur at hanggat kaya ko ay iiwasan ko to. Isang malaking kalokohan kung magpapadala ako sa nararamdaman ko. Pagkalabas ko ng venue lumingalinga ako. May nakita ko mahabang bench sa kabilang dulo kaya agad akong pumunta doon at umupo. Bala ko magstay dito ng kahit ilang minuto. Ayaw ko munang makiharap sa ibang tao. Pakaramdam ko, ubos na ubos ang energy ko dahil sa presensya ni Arthur. Inabala kong aking sarili sa pagsa-cellphone nang makaramdam kong may lumapit sa akin. Hindi ko sana ito papansinin pero nakita ko sa gilid ng aking mga mata na huminto itong malapit sa akin kung sino man dahil nakita kong pares ng leather shoes nito sa tapat ko. Wala sa sariling napangat ako ng tingin para mapagsinong lapastangang gumagambala sa aking pag-iisa. Natigilan ako nang makita ko ito, si Arthur. Nakatitig to sa akin at baka sa mga mata nitong tuwa. Agad akong tumitak mga alis na napigilan ako nito sa pamamagitan ng paghawak sa braso ko. Pumiglas ako kaya lang ay mahigpit ang pagkakahawak nito sa akin. Sa wakas, natsyempohan din kita nag-iisa Belinda. Wika nito. Pwede ba Arthur, bitawan mo ko.
Gusto ko lang bumalik sa loob. Paangil kong wika dito. No, not so fast honey. Gusto kitang masolo. Wika nito't lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa akin. Kapag kuwanik kinabig ako nito, nagulat pa ako na may nilabas itong panyo sa kanyang bulsa. Hindi na ako nakailag pa nang bigla nitong tinapat sa ilong ko ang panyo at agad na nagdilim sa akin ang lahat. Nagising na lang ako na nag-iisang nakahiga sa isang kama. Painot-inot akong bumangon at pilit kong inaanalisa kung nasaan ako. Hindi ko ito silid kaya nagtataka kung nasaan ako. Unti-unti nagbabalik sa akin ang alaala bago ako nawala ng malay. Ang encounter namin ni Arthur at ang panyong pinaamoy nito sa akin pagkatapos wala na. Nandito na ako sa silid na to. Inis na inis akong tumayo mula sa higaan. Ilang segundo ko rin pinakiramdaman ang paligid bago ako nagpasyang pihitin ang seradura upang lumbas. Nagulat pa ako sa makipot na pasilyo na dinadaanan ko tang bahagyang pag-uga ng paligid. Agad kong inakyat ang isang maiksing hagdanan at nagulat ako sa aking nakita. Nasa gitna ako ng karagatan. Kitang-kita kong bughaw na dagat. Agad ko nilibot ang aking paningin sa paligid at nanlumo nang makita ko na puro dagat ang aking nakikita. Kung ganon, masyado na ako malayo sa kalupaan. Walang hiyang Arthur na yun. Ang huli ko kasing naalala ay may pinaamoy ito sa akin. Akmang babalik na ako sa kwarto na biglang may magsalita sa aking likuran. You like it, honey? Uwi ka nito, galit ko tong nilingon. Saglit pa ako natigilan nang tumambad sa harapan kong makisig na mukha ni Arthur. Nasaan tayo? Bakit nandito tayo sa gitna ng dagat? Galit kong wika habang pinaning kita ng mga mata. Ayaw mo kasi makipag-usap sa akin eh. So ito lang ang naisip na paraan ko para makausap ka na matino. Nakangiti nitong wika. Parang hindi ito apektado sa pagtataray ko. Ibalik mo tong yate kung saan man tayo nanggaling. Gusto ko na umuwi. Galit ko pa rin wika sabay halukip-kip. Easy honey, huwag ka masyadong magmadali. Marami pa tayong pupuntang magagandang lugar. Ngiti-ngiti nitong wika. Pwede ba Arthur? Wala akong panahon sa mga kalokohang to. Uwi na ako dahil tsak na hinahanap na ako ng mga kapatid ko. Sigaw kong wika dito. Pero tumawa lang ito sabay tinalikuran ako. Agad naman nanangkit ang aking mga mata sa sobrang inis. Galit ko tong sinundan. Nakarating kami sa roof deck. Namangha ako na igala kong paningin dito para ako nasa beach. May swimming pool at mga upuan. Nakita ko, prenteng nakaupo sa isang upuan si Arthur kaya agad ko tong nilapitan. Ano ba Arthur? Hindi ako nakikipagbiruan sa'yo. Uuwi na ako. Asar kong wika pagkalapit dito. Umupo ka muna. Let's talk first, Belinda. 5 years ka na wala kaya please mag-usap tayo. Mahina akong sagot ni Arthur habang nakatitig sa akin. Napabuntong hininga naman ako. Umupo sa tapat nito. Siguro nga kailangan naming mag-usap once and for all para matapos ng kalokohan na to. Tsak na hinahanap na ako ng mga kapatid ko. Lalo na ng anak ko. Fine, anong gusto mong pag-usapan natin? Sagot ko dito't muling humalakip-kip. I just want to say sorry Belinda. Madamdaming tong wika sabay na malamlam na tumingin sa akin. Arthur please, kinalimutan ko ng bagay na yan. 5 years na nakakaraan. Matagal na ako nakapag-move on. Buntong hininga kong wika dito. Sabay tingin sa asul na kulay ng kalangitan. Kung ganun, bakit mo ko iniiwasan Belinda? Sagot ni Arthur sa akin. Simple lang, ayaw ko maging friend Arthur. Pagkatapos ng mga nangyari nun, sa palagay mo ba, gugustuhin ko bang maging malapit sa'yo? Sa inyo? Sa buong pamilya? Sagot ko dito. Pinagsisisihan na namin ng mga nangyari 5 years ago Belinda. Kaya ang ilang beses ako nagtangkang lumapit sa'yo. Ilang buwan din kitang pinapahana pagkatapos niyo umalis ng asyenda. Sagot nito. Arthur, hindi kami kusang umalis. Pinaalis niyo kami dahil sa kahiyang nangyari sa atin. Pinalayas niyo kami, lalong-lalo na ng mata pobre mong ina. Sagot ko dito na bahagyan ng gilid ng luha sa aking mga mata. Agad ko naman itong pinunasan. Ewan ko ba sa tuwing naalala ko mga nangyari noon, kusang lumalabas ang lintik kong luha. Siguro nga, hindi pa rin nawawala sa puso ko ang sakit. Siguro habang buhay ko nang dadalhin ang mga pang-aaping nangyari sa akin noon. I'm sorry kung alam mo lang kung gaano ko naging miserable pagkatapos ng gabing yun. Tugon ni Arthur. Akto nga hawakan itong kamay ko kaya lang ay iniwas ko. Narinig ko naman ang marahas nitong pagbuntong hininga. Hindi ko na problemang bagay na yan Arthur. Matagal na nangyari yun at ayaw ko nang balikan. Sagot ko dito. Kung ganun, hindi mo pa rin pala ako napapatawad. Sagot nito. Hindi ko pa masasagot ang tanong na yan ngayon. Honestly, hanggang ngayon sariwa pa rin sa akin ang lahat ng mga nangyari.
Siguro kung hindi lang ako naging anak at kapatid ng mga Almera, hindi ka mag-e-effort na humingi na sorry sa akin. Sagot ko dito. No, Belinda. May dugo ka mang Almera o wala. Mayaman ka man o mahirap. Gagawin ko pa rin ang bagay na to. Kung kinakailangan kong lumuhod sa harap mo para mapatawad mo ko, gagawin ko. Sagot ni Arthur. Umiling naman ako dito at matamang tinitigan. Hindi ko alam, pakiramdam ko, hindi ko pa kayang ibigay ang kapatawarang hinihingi nito. Siguro panahon na lang makapagsasabi. Hindi mo dapat gawin ang bagay na yan. Kahit ano pa sigurong gawin mo, as long as nakatapak pa sa isip ko mga nangyari noon. Hindi ko pa rin may bibigay ang gusto mo, Arthur. Siguro, huwag ka na lang munang lumapit sa akin. Hayaan mo muna akong kumilos malayo sa anino mo. Tantanan mo muna ako, pwede ba? Uwi ka ako dito at diretsang tinitigan to sa mga mata. I'm sorry, Belinda, but I can't do that. Mahalaga ka sa akin na tayo kung sayangin ang pagkakataong kasama kita ngayon. Sagot nito. Anong ibig mo sabihin? Takang-taka kong wika. Hindi kita hahayaang makalayo sa tabi ko hanggat hindi mawawala ang galit na nararamdaman sa puso mo. Sagot nito na agad ko namang kinagulat kapag kuwanay muling naningkit ang aking mga mata sa sobrang inis. Pwede ba, Arthur? Gusto ko na umuwi. Kinausap na kita ngayon lang, hindi ba? Hindi ba't ito naman ang gusto mo? Asar kong wika dito. No, hindi ako kontento sa pag-uusap na ito, Belinda. At isa pa, may gusto pa akong malaman sa'yo. Wika nito tinitigan ako sa mga mata. Hindi ako sumagot at hinintay kong susunod dito sasabihin. Nagkaanak ba tayo, Belinda? Nagbunga ba ang isang gabing may nangyari sa atin? Tanong nito, agad ko namang binawin tingin dito. Saglit ako natigilan habang pasimpleng kinuyom ang aking kamao. Sa lahat ng posibleng tanong ni Arthur, itong hindi ko inaasahan. Huwag ka magtangkang magsinungaling, Belinda, dahil alam kong buntis ka nung huli tayo magkita. Seryoso nitong wika. Tapos ng pag-uusap na to, Arthur, ibalik mo na ako sa daungan. Hinahanap na ako ng mga kapatid ko. Wika ko dito. Belinda, please answer me. May anak ba tayo? Bakas ng galit sa boses ni Arthur, kaya naman hinarap ko ulit ito at galit din na tinitigan. Kung meron man, may magagawa ka ba? Galit kong wika dito. Kung ganun, may anak nga tayo. Anak kong pinagbubuntis mo nung last tayo magtita. Tanong ni Arthur. Bakit? May iba pa ba, Arthur? Ganun ba karaming babaeng tingin mo sa akin? Sa akala mo ba pagkatapos kong bumuka ka sa'yo 5 years ago, nagawa ko pa makipagtalik sa iba? Galit kong wika dito. Sorry, that is not what I mean. Belinda, look, wika ni Arthur pero agad ko tong pinutol. Tama na, may anak man tayo wala, it doesn't matter at all. Kaya ko siyang buhayin nang wala ka. Hindi niya kailangan ng ama para lumuking mabait. Nandiyan naman sila Kuya Dexter at Kuya Wagon. Sapat na para maramdaman niya na ang pagmamahal katulad ng isang ama. Sagot ko dito. Hindi ako papayag, Belinda. Kailangan ako ng anak ko. Ano pangalan niya? Gusto ko siya makilala. Gusto ko makita ang anak ko. Nakikiusap na wika ako. Ano ang gagawin ni Belinda ngayon desidido si Arthur na makilala at makasama ang anak nila? Hanggang saan kayang pigilan ni Belinda ang tunay niyang nararamdaman kay Arthur? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.